God is good all the time, and all the time God is good. Kamusta po tayong lahat mga kapatid? Tayo po ay nasa ikalawang linggo po na October. Salamat po sa Panginoong Diyos sa kanyang habag at awa na tayo po ay hindi pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Muli po ay glory to God sa pagkakataong ito na tayo po ay muling nagkasama-sama upang mag-aral po ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Sa praise and worship pa lamang, Lord, ay naranasan na po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, at ang patuloy na Holy Spirit na gumagabay po palagi sa amin. Nag-empower, nagbibigay po ng kalakasan sa pamamagitan ng mga salita mo. Samahan mo nawa po kami sa pag-aaral ng salita mo. Ikaw nawa ang maitaas at maparangalan. Gabayan mo po kami at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na nakikita mo sa aming mga puso't kalooban. Hugasan mo po kami ng mapulang dugo ni Jesus na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, pagtagumpayin mo kami at maranasan namin ang iyong kapangyarihan, maranasan namin ang kalakasan at katagumpayan sa pamamagitan ng iyong mga salita po. Thank you, O God, in Jesus' name, Amen and Amen. Ang pamagat po ng aking ibabahagi po sa inyo ay The Fool and the Wise. The Fool and the Wise. Sabi po dito sa Proverbs chapter 3 verse 35, ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Isinilarawan po ng Biblia ang salitang fool, F-O-O-N-L. Sabi po rito, the Bible, a fool is one who has rebelled against God. Isinilarawan po ng Biblia na ang pagiging hangal daw po ay merong rebellious spirit. Isinasalarawan ang Biblia ang pagiging hangal kapag tayo daw ay lumalaban sa Panginoong Diyos. May resistance. So tayo po hindi nagpapasakop sa kapangyarihan po ng Diyos. Kaya sa pag-aaral po natin, mauunawaan po natin na hindi po tayo dapat maging mangmang. Sapagkat tayo po bilang mga mananampalataya, marami na po tayong na pag-aralan ng salita ng Panginoong Diyos at patuloy na inaaral at patuloy na isinasapamuhay po ang salita ng Diyos para tayo po hindi maging hangal. Sapagkat tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay mananagumpay ng Panginoong Diyos. Sabi po rito sa Lucas chapter 12 verse 13 to 20 ang parabola ng mayaman, the parable of the rich fool. Sa verse 13 sa Lucas chapter 12 verse 13 hanggang 20, basahin ko po. Ito po yung parable ng rich fool. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghati-hatian na namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ring ito ibabawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukha naman sa paningin ng Diyos. Ito po yung matatagpuan sa Lucas chapter 12 verse 13 hanggang 20. Isinilarawan po ng Biblia ang parabola ng isang mayamang hangal.
Sa panahon po natin, hindi po masama na tayo po ay magsikap para yumaman. Hindi po masama na tayo ay nagsisikap para sa magandang kinabukasan ng ating pamilya. Ang masama po ay iba yung motibo ng ating puso sa pagyaman po. Para sa pagiging self-ambition. Sa pamamagitan lamang ng ating sarili, gusto nating maitanyag, gusto nating maging mayabang. Ayaw po natin na maging mayabang sapagkat marami po tayong kilala na sa pagyaman po nila ay sila po yung nagiging mayabang po. Ayaw po natin na tayo po ay maging palalo. So isinasalarawan po rito na ang Panginoon na may-ari ng ating buhay. Wala po tayong may pagmamalaki sa kanyang harapan. Kaya nga po, isinalarawan po ng Biblia ang pagiging hangal kapag tayo po ay merong rebellious spirit. Ayaw po ng Diyos na tayo lumalaban po. May resistance. Kaya nga po laging sinishare ng ating Pastor Sol na wag po tayong maglaban, wag po magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, maging magpasakop din po tayo sa authority ng mga leader na ibinigay ng Panginoong Diyos sapagkat accountable po ang lahat ng mga namumuno sa church po sa harapan po ng Panginoon. Binigyan po ng Diyos ng authority ang ating Pastor Sol para tayo po ay i-lead, para tayo po ay pamunuan po. Kaya tayo po ay magpasakop sa Panginoong Diyos. Magpasakop po tayo sa mga pastor, sa mga leader, sa mga nangangaral po ng salita ng Panginoong Diyos, sa mga missionary dyan sa LCM, sa mga elders. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para tayo po lumago at lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga po makikita po natin sa Luke chapter 12 verse 13, yung the parable of the rich fool, na makikita po natin dito na matapos siyang magkaroon ng kayamanan, ang sabi niya rito sa verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na ako naipon para sa mahabang panahon. Kahit magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito ay babawian ka na ng buhay. So nakakatakot po, no? Na nawala po yung purpose po. Walang nakakatakot po kapag wala po tayong relasyon sa Kanya, walang purpose yung buhay po. Kaya nga po, we are blessed, we are thank God na nakilala po natin ang Panginoong Diyos, na meron pong saysay ang buhay po natin. So, tayo po bilang mga mananampalataya ay hindi po masama na tayo po ay nagle-level up, nagsisikap para po sa future ng ating pamilya. Pero wag po nating kalilimutan ng Diyos. Kapag naranasan na po natin ang masaganang buhay, naranasan po natin ang tugatog ng tagumpay, balik pa rin po tayo sa Panginoon. Balik pa rin po tayo sa Panginoong Diyos. Sabi nga po, I have decided to follow Jesus, no turning back. Wag na wag po tayong lalayo sa Panginoon sa gitna ng kasaganahan, sa gitna ng tagumpay, lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Lalo po tayong magtiwala sa Diyos. Lalo po tayong mag-surrender sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, hindi po tayo mananalo sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po tayo mananalo sa Diyos. Lalong higit sa panahong ito, kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin si Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po ang ating buhay, siya po ang ating pag-asa. So isinasalarawan po na pagiging mangmang po, pagiging hangal ay mas masakit po yung sasapitin po niya. Mas grabe po yung mararanasan niya na kaparusahan po. Mararanasan niya na kung saan ay tayo pagdating daw po ng judgment, ihiwalay ng Panginoong Diyos ang mga mangmang, ihiwalay ng Diyos ang mga taong hindi tunay na kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga po, ang buhay po natin ay maikli lamang po. Kaya po sa oras na ito na tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, ipanalangin natin na hindi po tayo magiging mangmang. Ayaw po nating mapabilang sa mga hangal na walang ibang iniisip kundi ang kanilang pansariling kagustuhan. Punta po tayo dito sa ating
sa talatang sa Book of Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sa halip, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Alam po natin ang salitang ito na sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Nawa po, ang i-aim po natin is mapapurihan po ang Panginoon. Si Jesus ang ating kayamanan po. Sapagkat sabi nga po, kapag meron tayong tunay na relasyon sa Kanya, lahat ng ating kakailanganin ay ipinagkaloob na po ng Panginoong Diyos. Ipinagkaloob na po niya. Matthew chapter 6 verse 33, ito po ang aking pinagpipray lagi sa Panginoon at naging live verse ko na rin po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Punta naman po tayo sa wise. Ano pong ibig sabihin ng wise? O isang matalino. Ang exact meaning daw po ng wise ay characterized by wisdom, marked by deep understanding. Meron pong malawak na pangunawa. Kapag daw po ang isang tao ay isang matalino, siya po ay merong wisdom. Isa po sa pinakamagandang nakuha ko pong verse ay yung Proverbs chapter 9 verse 10 to 12. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang isang tao daw po, kapag siya ay merong banal na pagkatakot sa Panginoon, meron po siyang wisdom. Meron po siyang karunungan. At sabi nga po, hindi po mawawala po sa mensahe lagi ng Panginoon na tayo po i-remind sa mga huling araw. Tayo po ay nasa mga huling araw na po. Kaya nga po, wag na po tayong magsayang ng panahon pa. Wag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Sabi po rito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 9. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1-9, ang mga huling araw, nire-remind po tayo ng Diyos na tayo po ay maging matalino, maging wise sa panahong ito, na alamin po natin na kung ano ang nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 9. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Kaya nga po, sa biyaya po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, lahat po ng mga nakasulat dito sa Bible ay nangyayari na po. Sa Book of Revelation, kung babasahin po natin. Kaya we are reminded na tayo po sa mga huling araw ay maging mapagbantay. Magkaroon tayo ng puso na watchful, magkaroon po tayo ng katalinuhan na alamin ang nakalulugod sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating buhay sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, kagaya nga po na niremind, tayo po yung magkakaroon ng prayer and fasting po. Nawa tayo po yung mag-join po tayo, magkaroon po tayo ng quality time sa harapan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng katalinuhan sa mga huling araw na alamin ang nakalulugod para sa Kanya. Papuri po at pasasalamat sa Panginoon na tayo po sa LCM family ay patuloy na lumalim, maging rooted sa salita ng Diyos, upang sa pagdating ng araw ng paghukom, pagdating ng Panginoon, ay hindi po tayo maiiwan sa rapture. Purihin po ang Panginoon, dakilain ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Tayo po'y maging mapagbantay, maging mapanalanginin, at ipanalangin po natin ang ating mga pamilya na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Balikan po natin Proverbs chapter 9 verse 10 to 12. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ilagay po natin sa panalangin na tayo po'y magkaroon lagi ng banal na pagkatakot sa Kanya, upang tayo po'y magkaroon ng karunungan. Napakasarap po na tayo po ay may wisdom kapag tayo po ay may takot sa Panginoon.
Glory to God, papuri po at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.